Sino ang totoong taong binasehan ng mga horror movies na Psycho, Texas Chainsaw, and Silence of the Lambs? Mangyayari itong lahat sa Plainfield, Wisconsin noong 1950s. Dito magugulat ang maraming tao nang mawala ang isang babae sa isang hardware at nagkalat nga dito ang napakaraming mga dugo. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, dito nga nila magiging suspect ang isang tao na kilalang kilala nga sa lugar nila na si Ed Gein. Si Ed ay isang tahimik, walang masyadong kaibigan pero harmless naman daw, kaya naman marami yung nagulat na tao sa lugar nila nung siya nga yung pagbintangan sa pagkawala nga ng babaeng ito. Sa pagdating nga nila sa bahay ni Ed kung saan nga siya nakatira ng mag-isa, dito na nga magugulat yung mga pulis sa nakita nila. Sa loob ng bahay ni Ed ng isang tao, yung katawan ng nawawalang babae, and yung mga furnitures, damit, and mga mask na gawa sa balat ng maraming mga tao. Sa pagka-aresto nga nila kay Ed, dito nga nila malalaman yung sikreto niya at dito nga sila mag-iimbestiga kung bakit nga niya ba ito nagawa. Kung saan dito nga nila malalaman ang madilim na nakaraan nga nito ni Ed, ang mga naranasan nga niyang kasamaan sa buhay, and syempre, yung mga ginawa nga niyang sa sobrang grabe, binase sa kanya ang ilan sa mga pinaka-iconic na mga horror movies. Title ng series, Monster, The Ed Gein Story. Like I said, etong tao na ito ang nag-inspire nga sa mga movies like Psycho, The Texas Chainsaw, and Silence of the Lambs, and talagang nagbigay nga sila dito ng mga details na magkukonekta nga doon. By the way, medyo spoiler na pala yung mga sinabi ko and pinadaanan ko na nga yung mga mismong mga ginawa nga ni Ed and kung paano nga ba siya nahuli ng mga pulis. Based na nga rin doon sa mga past monster series and based na nga rin doon sa may trailer, feeling ko, mas magpo-focus sila doon sa backstory nga ni Ed Gein and paano nga siya naging ganon rather than the actual na krimen na nagpahuli nga sa kanya. Since medyo familiar na nga ako doon sa case na to, medyo kinilabutan ako nung pinakita nga yung mas na mga ginawa niya. May isa nga rin pinakita doon sa may trailer na pinakakinilabutan ako na detail doon sa tunay na nangyari ngang ito. Nabasa ko na kasi before kung paano nila nakita yung katawan and doon nga ako sobrang kinilabutan. Basically kasi wala pa naman silang strong evidence na si Ed Gein nga yung kumuha nga doon sa nawawalang babae and nag-iikot nga lang talaga sila doon sa may farm niya since suspect nga siya and yung isa nga sa mga pulis, mag-isa siyang pumasok doon sa madilim na barn and doon na nga niya nakita yung taong hinahanap nila. I can't imagine yung nakita ng pulis nung nakita nga niya, given kung paano nga ba dinisplay ni Ed yung katawan doon nga sa may barn. I know maraming may ayaw sa monster series given the ethics and morality of it, pero siguro the thing about it na lang, we could learn a thing or two about these kinds of series and these kinds of people para siguro mas makita rin natin yung mga signs ng mga ganitong tao. Kasi diba lagi nating naririnig yan sa mga balita na, ay oo, mabait po yan, hindi po namin inaakalang kaya niyang gawin yan. Na ganun din kasi nangyari sa kaso ni Ed na oo, weird siya na tahimik, pero hindi siya kinakatakutan ng mga tao sa kanila na sa katunayan, nagbe-babysitter pa nga siya paminsan-minsan. Sabi nga doon sa Psycho na movie, she wouldn't even harm a fly. But yet, ayun na nga. Ngayon, of course, even though based nga ito sa mga totoong pangyayari, may mga dagdag and bawas na nga rin sa mga ganito kasi syempre, ginagawa nga nila to for an entertainment purposes din, so meron talagang kailangan i-adjust doon sa mga totoong nangyari. As an audience, I could understand that, pero sana, as much as possible, gumamit talaga sila ng mga totoong details with actual evidences para at least yung series would be close to the actual case as much as possible. Gusto ko lang ding i-mention yung sinabi sa trailer na, "You're the one that can't look away." Habang nakatingin nga siya doon sa audience kasi alam mo yon, even though sobrang nakakakilabot nung ginawa niya, tayong mga manonood, papanoorin pa nga rin natin tong series na to. Lastly, sobrang malaking props sa makeup and prosthetics team nga ng Monster and syempre kay Charlie Hunnam din kasi halos hindi ko siya makita sa character na to eh. So yun lang naman agad ang title na to, Monster, The Ed Gein Story, and abangan natin to on October 3, 2025.